IWRR International Web Radyo Rapido. Himpilang may tapang, may puso't malasakit, serbisyo sa bayan. IWRR umapaimbulong worldwide via live streaming, Facebook Live at maging sa YouTube. IWRR International Web Radyo Rapido. Ang studio at opisina ay nasa Barangay Bantayan, malapit sa Barangay Hall, Mangaldan, Pangasinan. IWRR International Web Radyo Rapido. Narito na ang muling pagsingkaw ng binansagang Rapido sa radyo. Sa kanyang muling pagpalahaw ay mabusising hihimayin ang mga napapanahong usapin. Makikipagpanayam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Mas pinalawak, mas pinatindi, mas pinaanghang, mas pinatapang, mas mabalasik, ngunit balansyadong pagsuri ang inyong maririnig. Rapido Alan Season. Isinilang upang ipagtanggol ang kabutihan laban sa kasamaan. Rapido Alan Season. Walang puwang ang kabuktutan, kasinungalingan at pagkamal sa kaban ng bayan. Rapido Alan Season. Rapido Alan Season. Sige! Isang mapagpalayang umaga, mga kabayan. Muli na naman pong sisingkaw sa simpapawid ang inyong rapidista Rapido Alan Season. Muli pong rapido sa matiwaling opisyal ng gobyerno maging pribado manasagot sa anumang katiwalian. Kasabay po ng pagpuri sa mga taong dapat purihin. Paghimay sa mga isyong napapanahon. Pagkikipag-usap, pakipaghuntan, pakipagtalakay, pakipagtalastas, pakipagbalangkasan, pagkikipagtalamitam sa mga taong nasa likod at harap ng mga balita. Pumapaimbulog ang inyong programang Walang Kwenta! Palatuntunang hindi dapat pinakikinggan, hindi dapat pinanunood. O ano pang ginagawa ninyo? Wag na kayong manood. Wag na kayong makinig. Wala ngang kwenta Oy, 5,000 kada kapitan! Ito di umano ang bigayan sa 3rd District. Isa lang naman na nagbibigay. Isa lang. Dalawang magkatunggali sa congressional race dyan sa 3rd Distrito. 3rd District, mga kabayan. Ang naglalaban ho dyan ay ang batang Arenas, former Congresswoman Rachel Arenas. Yung matandang baby, matanda na, baby pa, Arenas, siya ho naman ho ay pag-graduate na, nakasyam na taon, mga kabayan. O, di bumabalik yung graduate na Arenas, mga kabayan. Ang naglakas loob para labanan ang Arenas na mas bata ay si Bang Mamaril, Generoso Bang Mamaril. Yun ho ang naglakas loob, mga kabayan. Sabi naman niya, ito'y umpugang prinsipyo at salapi. Yun ang sabi niya. Nagsimula na ho, isinisiwalat ng ilang mga kapitan na sila ho ay tumanggap ng 5,000 piso. Bawat isa ha. Mula dyan sa farm ng mga Arenas. Ito sinasabi ho nila. Mga kagawad, 1,000 pesos ang tinanggap.
Oh, kita nyo, ibig sabihin, malaki yung agwat. Ay, sasabihin ni Kapitan siguro, ay magkapitan muna kayo. Magkapitan muna kayo. Sabi siguro, para may 5,000 din kayo. Tingnan nyo. Eto, garapalang eleksyon na ho ito, mga kabayan. Yun hong ginagawang ganyan, mga kaibigan, ay hindi ho maganda. Biro mo, siguro, kasama yung mga barangay treasurer, barangay secretary, and kagawads, plus the barangay captain. So, pinatawag ho, mga kaibigan, I think 73 barangays ang malasiki, ang malasiki lang. Ang 3rd district, mga kabayan, kung hindi ako nagkakamali, ay mahigit 80 ang barangay ng San Carlos City. Hindi nagkakalayo sa Bayambang, ganyan din kalaki, mga kabayan. So, malalaki ito San Carlos, Bayambang, and Malasiki. Nasasakupan din ng 3rd District ito hong bayan ng Calasiao at bayan ng Santa Barbara. Kasama ho dyan ang bayan ng Mapandan. So meaning, ilang kapitan ho yan, mga kabayan ko. Ang dami ho niyan. Mapandan, Santa Barbara, Calasiao, Malasiki, San Carlos, and Bayambang. 5 municipalities and 1 city, mga kabayan. So, pinatawag umano nitong si Rachel Arenas. Maraming nagtetestify. Tumanggap kami 5,000 sabi ganun ba? Sinimulan nyo na ho ang bigayan, ang mura naman, ang mura naman ng bayaran, ganun lang ba ang dignidad? 5,000 pesos, 1,000 pesos para sa mga lower position sa barangay. Ganun kayo ka-cheap? Ibebenta ho ninyo ng 1,000 pesos ang boto ho ninyo? Yan ang pambobola sa inyo? Grabe, Grabe. Bobolahin ho kayo sa halaga na 1,000 pesos, halagang 1,000 pesos kada barangay kagawad, secretary, treasurer, kapalit ng boto ho ninyo, and after 3 years, saka ulit kayo babalikan? Ganun yun? Hindi ho ba kayo nasasalaulan yan? Mga kapitan, 5,000 ang boto ho ninyo. I hope na hindi ho nyo ipagpapalit sa halagang 5,000 lang yung boto ninyo, mga kapitan. I am not saying na you have to receive much kesa dyan sa 5,000. I am not saying that. Ang sinasabi ko ay walang katapat. Walang katapat na halaga ang inyong mahalagang boto. Yun ang dapat. Alright, yaman din lamang, tinanggap na ninyo. Di, sige. Pagdating ng eleksyon, don't get afraid sa buhaya. Huwag kayong matakot. Kung ganyang ginagansyo lamang ho kayo, tuwing pagsapit ng eleksyon, panahon ng kampanya, panahoy basingkawal at tatang tanagagik, aambak lang kayo, nasa harap. Ganun nga, tumugan. Kaya, anggap po lang, ganyan ho, galing ng mga yan Kaya nga ako, hindi man kami nag-uusap nitong kalaban niya na si Generoso Bang Mamaril. Pabor na ako. Huwag lang bumalik sa kamay ho ng Arenas ang ikatlong distrito. Sila lang bang dalawa
na mag-ina, Baby Arenas, the mother, and the daughter, Rachel Arenas, sila lang ba na tumakbo bilang kongresista sa 3 distrito? Kung hindi pa pala itong si Bang Mamaril sa ngayon, sino pa? Mabuti sana kung itong si kaibigang umuusbong Vice Ventanilla magkaroon ng kaisipan na tumakbo bilang congressman. Siguro kung hindi sila nagsama sa isang partido ngayon, siguro itong si Vice Ventanilla ang siyang lalaban bilang kongresista. Inataon na magkasama sila. Ang lahat po niyan nagkakaroon ng horse trading, mga kabayan. Pero this time, believe ako dito kay Generoso Bang Mamaril. Dambuhala ang kanyang binabangga pagdating ho sa salapi, mga kabayan. Dambuhala. Ang kagandahan ho sana riyan, mga kabayan ko, ay makikita yung tama na paninilbihan dyan sa 3rd District dito ho sa lalawigan ng Pangasinan. Kahit na walang sapat na salapi, si Bang Mamaril, mga kabayan, ibotos ho ninyo. Tulungan ho ninyo yan. Generoso Bang Mamaril, na mabago naman ang aura ng 3 distrito pagdating sa serbisyo. Nanggagalaitin nga ho yung mga barangay kagawad Kasi ini-expect nila patas ho ang matatanggap. Sinampulan sila na sila'y walang kwenta. Mga kagawad, wala daw kayong kwenta, mababa lang daw ho kayo Kaya 1,000 lang sa inyo. Namasahe kayo, naggasolina ho kayo, kung may sasakyan ho kayo, pinerwisyo kayo ng mahabang oras. Tapos, bibigyan kayo ng tagi-1,000. Payag ba kayo? Mga kapitan, sa haba ng panahong hindi ho ninyo nakakadaupang palad ang inyong kongresista. Itong hindi ho ninyo nakakadaupang palad na kongresista, minsan lang kayong makasama, minsan lang ho kayong makita, mga kabayan ko. Bigla ho kayong patatawag, bibigyan na 5,000. Okay na kayo riyan sa 5,000? Kung tinanggap ho ninyo, hindi bale. Kung ang nasa puso ho ninyo ay iba naman. Sa iba naman. Sabihin nyo, na-scam na kami ng mahabang panahon. This time, kami naman ang gaganti sa iyo. Nakuha ko ninyo, mga kabayan. Tuloy-tuloy po tayo, mga kaibigan. 17 sandali bago ho sumapit o makalipas ang 8:00 ho ng umaga, mga kabayan ko. Balikan ho natin ang baniha. Pagkaraan po, mga kaibigan ko, ng ilang pagunita. Diyan lamang po kayo. In a world that is drastically changing and full of uncertainties, here is Iridanos Avellino Business Partners, an ally that you can rely on. We offer protection, health plan, savings, investments, and retirement plan as we fulfill our mission to help people plan and achieve their financial goals in life. Because today, planning makes your dreams come true. For inquiries, you may contact us at 0950-50-21812 or at 075-202-5307. Iridanos Avellino Business Partners. Insular Life in Life. Iridanos Avellino Business Partners, a legitimate partner of Insular Life, the first and largest Filipino life insurance company here in the Philippines since 1910. Iridanos Avellino Business Partners with the GA President Ricky Avellino, an ally you can trust.
Wow, Han! Buhay pa pala itong Marigold Bookstore. Oo nga, no? Ang tagal kasi nating di nakapagbakasyon dito sa Pilipinas, Han. Pero tanda ko pa, Han, na dito tayo madalas mamili ng gamit pang eskwela natin noon. Akalain mo, nakapagtapos tayo sa pag-aaral na naging kaagapay natin ang murang presyo ng Marigold Bookstore, Han, at bahagi ng ating tagumpay ang Marigold Bookstore. Alam mo ba, mula elementarya hanggang makatapos ako sa kolehiyo, dito binili ng nanay ko ang mga gamit ko noon. Kasi mura na, di kalidad pa. Halika na sa lubhan at makabili nga ng gamit ng mga pamangkin natin. Marigold Bookstore. Mula noon hanggang ngayon, presyo'y swak sa budget. Maganda umaga sa iyo, Angelita Angge, Nevado Chua. Tumatakbo pa ng konsyal yan dyan sa Malasiki, Pangasinan. Kasama si Lawrence Nevado Ico. Maganda umaga ho sa mga taga San Jacinto, Pangasinan. Kumusta ho kayo? Namamayagpag ho mga kabayan itong si Mayor Leo de Vera. Umiikot pa rin siya. Sa kabila ho na nagpakita ho ng tamang trabaho, tamang serbisyo, itong mag-amang Mayor at Vice Mayor. Leo de Vera the Mayor and Vice Mayor Robert de Vera. Pero kanila mas maigi na ho yung kami madalas na makita ng ating mga kababayan. Lalo na ho yung mga taga-looban, meaning yung mga nasa remote areas, mga kabayan ko. At patuloy na tinitingnan ho yung mga pagkukulang ho ng mga magsasaka, kung ano ho yung mga kakulangan. Ganun ho. Dapat ganun ho ang asal ng ibang alkalde, mga kabayan ko. Hindi ho yung kayo ay nagtatago. Lalo na kung panahon ho ng pandemya, panahon ho ng pangailangan ho ng ating mga kababayan na kayo ho'y nagtatago. Meron naman hong pondo. Nagtataka ako. May calamity fund, mga kabayan ko. At naglagay din ng pandemic fund. Kung bakit nagtatago itong nakararaming opisyal ho natin, lalo na yung mga ibang alkalde? Siguro, anong ginawa ninyo dun sa pera? Ipinakita ho ninyo, kayo lumabas at nagbigay laang ng kapiraso para lang meron ho kayong photo ops. Magpapapicture lamang ho kayo na kayo namigay. Tapos yung igagawa na ninyo ng dokumento na kayo ay nagpamudmud ho ng halagang inilaan ho ng gobyerno makabayan, pero wala naman pala kayo na ibibigay. Ganyan ho ginagawa, mga kaibigan. Sa bani, ganyan nga sa bani. Totoo naman akalain ho ninyo, dyan sa bani, matindi ang revelasyon, mga kabayan. Kaya dyan sa San Jacinto, sinasabi ko sa inyo, kapit ho kayo. Kumapit kayo sa mag-amang de Vera sapagkat maasahan nyo yung mga yan, okay? Sa Bani, Pangasinan, makabayan ko. Tuloy-tuloy ho ang aking pagsasaliksik ho ng mga issues tungkol ho sa Bani, mga kaibigan. Tayo ho hindi nagsasawa, mga kabayan ko, na halungkatin yun hong mga issues ho dyan sa Bani, mga kaibigan. Sandali ho. Tumatawag ho itong from the office of Senador Coco Pimentel, mga kabayan. Hello, magandang umaga po. Good morning po. Ma'am Mariel. Si Bogros po ito. Magandang umaga po sa mga nakikinig. Magandang umaga po. Yes, sir. Kamusta po kayo? Mabuti naman po. Ngayon po medyo maulan dito sa Manila. Maulan ho dyan ngayon. Talaga nga naman. Sir, asan na po ngayon si Senator Manny Pacquiao sa mga sandaling ito? Papunta po siya sa Zamboanga del Norte ngayong araw na to para po pagtibayin ang kanyang advokasya para sa mga taga Mindanao po. At ngayon po ay susunod din po doon si Senator Coco Pimentel sa Zamboanga del Norte. Ay susunod po doon. Kayo po yung Chief of Staff, sir, ni Senator Coco Pimentel? Ako po ang kanyang Deputy Chief for Political Affairs.
Deputy Chief for Political Affairs. Ano na yung full name mo ulit, Opo. sir? Bong Cruz po, ito. Ano po? Ano po yan, sir? Medyo... Ano yung full name mo, sir? Bong Cruz po ang pangalan Si ko. Bong. Deputy Chief for Oo, Political nakasalang. Affairs. Pasensya ka na, Sir Bong, ha. Nakasalang kasi ako, Opo. bigla kong sinagot eh. Aba ako'y nagpo-program. But anyway, maganda ho ito. At ako'y... Kinukumusta po kayong lahat sa Pangasinan ni Senator Coco Pimentel. Ay, salamat naman ho. At kami hindi Opo. nakakalimutan ni Senador Pimentel. At kung- Ako ho, honest to goodness, eto, naka-live ho tayo ngayon dito ho sa ating international web, Radyo Rapido. Ako Opo, ho'y ipinapangalandakan ko na ako ho ay boboto 10 ng aking pamilya at ng aking mga kaibigang nakausap para kay Senador Manny Pacquiao for President. Bilib ako Opo. dun sa kanyang advokasya, Sir Bong. Bilib ako. Opo. At alam kong siya ang pupwedeng gumawa nito. At siya lang yung masasabi ko na nakatuon din sa Panginoon. Kaya sabi ko, eto mas maigi na tulungan ho si Senator Manny Pacquiao. May sinasabi ho siya ho ba let's say ganito, kapag hindi ho siya pinalad sa pagka-presidente, Sir Bong, magpapatuloy kaya itong si Senator Pacquiao dun sa kanya hong sa kanyang advokasya? Kasi 6 na taon na niya ngayon, hindi ho ba? Bababa na ho siya sa kanyang pwesto bilang senador. So, makakakandidato siya ulit after 3 years. So, anong gagawin ho niya within 3 years na mababakante siya kung siya ho ay matatalo? Unang-una po, ang kanyang advokasya sa pabahay para sa ating mga mahal na Pilipino, lalo na sa mga mahihirap, ay nagsimula pa po noong 2004. Nakapagpatayo na siya ng mga Pacman villages. Opo. Ngayon, kung sakaling hindi pala rin na manalo, itutuloy po niya ang kanyang pabahay at pagtulong sa mga kapwa niya na galing sa mahirap. Siya ho ba ay bumibili ho ba ng mga lupain at ginagawa itong village para sa mga mahihirap? Sir, ganun ho ba ang sistema ho niya sa pagtulong ng kaugnay sa pabahay? Meron po sa mga binibiling lupa at mas marami po yung mga nagdo-donate ng lupa para patayuan ng mga Pacman villages. So mas marami yung dinodonate. Mabuti na Opo. ganun. Marami na ho tayong nakapirma rito sa lalawigan ho ng Pangasinan ng kanyang form at Opo. ID na inisyo. Opo. At ito ho yung mga Maraming salamat sinasabi. po dun sa mga nagpirma po. Sir Bong, ito yung sinasabi na priority. Pag Opo. siya ho ay naluklok bilang presidente. So Opo. umaasa itong ating mga kababayan na magkakaroon ho sila ng tigi-isang bahay bawat pamilya. So pakiparating ho kay Senator Pacquiao na wini-welcome ho yung kanyang adhikain na ganyan ho dito ho sa lalawigan ng Pangasinan, sir. Opo, ipagpapatuloy po niya yung mga adhikain niya, manalo po sa pagiging presidente si Senator Pacquiao. At nakakasiguro naman po kami na may panalo po si Senator Manny Pacquiao dahil po nasa kanya pong side ang mga mahihirap at ang mga nasa class B and E na hindi inaabot po ng survey. Tama ho, Sir Bong. Anyway, maraming salamat sa updates na ibinigay ho ninyo, Sir Bong, ha? Nasa Zamboanga pa lang ngayon itong si Sir Manny Pacquiao. Zamboanga del Norte po ba? Ulit po? Zamboanga del Norte ang kanyang lugar ngayon? Ano pong example sa lugar na yon? Ganun? Nasa Zamboanga del Norte ho ba siya o del Sur? Opo. Nasa Zamboanga del Norte po. Palipad po sila ngayon. Dyan sa lugar ni Halusos, sa may Dapitan, ano po? Opo, sa Dapitan, Dipolog, ganun pong lugar. I see. Alright. Maraming salamat, sir, ha? Tawagan kita, sir, after ng aking program siguro kung meron kayong sasabihin na off-air.
Sige po. Asahan ko po ang inyong pagtawag, sir. Okay, maraming salamat, Sir Bong Thank Cruz. you. Maraming Thank you. salamat po sa mga tagapakinig po. All right. Good morning. Thank you. Good morning. Isang malaking karangalan mga kabayan na tayo ho ay tawagan sa opisina ho ng ating butihing senador Coco Pimentel. Dati hong Senate President ang kanyang ama na si Nene Pimentel. Tapos sumunod din ho siya, naging Senate President din po siya. Itong si Senador Coco Pimentel. So, tayo ho ay tinawagan ng kanyang Deputy Chief for Political Affairs na si Sir Bong Cruz. Bongbong Cruz, mga kabayan. Mabuti naman at tayo ho'y binibigyan pansin. So, mamaya tatawagan ho natin. Baka naman merong importante, mga kabayan ko, na mensahe ho para sa atin. Paano man yung mensaheng yan, sige, hanggat tayo naman kaya nating tumulong. Ang isang kwan dito, nakalimutan kong banggitin sa kanya, mamaya babagitin ko. Si kumpare kong Pastor Rick Avellino. Yan din ho ay isa sa mga leaders na tumutulong ho kay Senator Manny Pacquiao para mapalaki pa yung bilang ng boboto ho sa kanya. Sa ngayon, mga kabayan, majority ho sa grupo ho ng mga pastors, church goers, church leaders, mga kabayan. Na kay Pacquiao ho, mga kabayan ko. Hindi mo nyo man ho makita ngayon, dyan sa rally, yung sinlaki ho ng crowd ni Bongbong Sara. Itong si Pacquiao, mga kaibigan, magugulat ho kayo kung gaano karami ho, mga kaibigan. Sabi ko sa inyo, yung iba ho dyan, pumupunta na lamang nyo ho dyan sa rally, for curiosity. Yung iba'y pakisama. Pero sa puso ho, Pacquiao ho mga yan. Si Bainori Jean Siplon. Good and rainy morning from Libak, Sultan Kudarat, Mindanao. Keep safe everyone, sabi niya. Assalamualaikum, Bainori Jean Siplon. Mirna Rebulyedo, good morning Sir Alan, watching from Singapore, from Bani, Pangasinan. Yan mo, babalikan natin yung Bani. Dennis Dulay Fernandez, good morning Bagis Alan Rapido. Magandang umaga rin sa iyo Bagis. Kumusta ho kayo dyan sa Santa Maria, Pangasinan? Kumusta mo ako sa aking matinding kaibigan, ang iyong Mayor, Julius Ramos. Kumusta na ho kayo? Pati si Vice Mayor ha? Kumusta mo ako? May cousin, Marvelin Castro Idos. Maganda umaga sa iyo. Maganda umaga, cousin. Kanina ho, mga kabayan, bago ho tumawag itong si Bongbong Cruz, in-start ko na ho yung issue tungkol ho dyan sa Bani, mga kabayan ko. Yung natuklasan ko ho dyan, matindi nga ho, mga kabayan. Hindi ho ganung kadali lamang ho. Gusto kong i-post ito, Juan. Asan ka na? Pwede ba natin i-post to, tech? Subukan nga natin kung po pwede ito. I-post mo yung sulat nung babae, si Stephanie. Yun hong sinunog yung kanyang pwesto noon, mga kabayan, sinunog. Diyan sa Bani, ito ho yung ginamit ho yung kanyang resibo. Actually, bawal na bawal ho na paggamit ho ninyo yung resibo sa iba. Dapat kayo ho ang gagamit lang. Katulad niyan, nabola ho siya. Sige, bibigyan ka namin ng 8%, sabi. Bibigyan ka namin ng 8%, basta paggamit mo yung resibo mo.
O, umaasa naman yung tao. Pakipost mo ito. Gusto kong makita. 3 itong sulat na ito. Tapos ito. Ito yung huli. I-post mo na lang para mas mabilis. Gusto kong makita. Alright. Ang sabi ho dyan, mga kabayan ko, mamaya papakita ko yung sulat para dun sa hindi ho nakapakinig ng live noong nakaraang Sabado. Ngayon ho ay ipopost ko na ho rito kasi nahirapan ako magbasa binasa ko lang kasi ho yan sa cellphone mismo. But this time ipopost natin dito sa ating screen nang sa ganun makita ho ninyo yung katotohanan, mga kabayan ko. Hindi yung tayo ho'y nagbibiroan lamang din Hindi ho ganun ang ating estilo. Tayo ho'y seryoso. Di ba Ernie Nafora? Kumusta ho kayo dyan sa Taiwan, Ernie Nafora? Bueno. Sa ngayon ho, wala na hong ginagawa itong si Yamamoto, kundi ang sumalag ng sumalag sa issue against her. Wala siyang may bato doon sa kanya mga constituents na kumukontra ho sa kanya. Ang trabaho ho niya ngayon ay ang salagin ang issue. Ang panalag mo, puro pambobola. Ang sinasabi mo, politically motivated, political strategy lamang. Itong paglantad ng mga issue. Hindi. Sumingaw itong isyong ito nung ako ho ay nagawi dyan sa Bulinaw. Nadaanan ko, mga kabayan, ito hong munisipyo ng Bani. Sabi ko, ang ganda ng munisipyo ng Bani. Bakit nagiba? Wala na. So ako naman, akala ko, may bago na kayong munisipyo, kaya giniba itong lumang munisipyo. Yun ho ang totoo. Hindi naman pala. Kaya ako ho'y nagsaliksik kung sino ho ang pupwede kong ma-interview. Naghanap po ako ng tao, mga kaibigan. May tao ho tayo dyan sa mismong Bani, Pangasinan. Nakilala ho niya si Attorney Artemio Amon. Nataon din na kumakandidato. Sabi ko, dalhin mo rito si Artemio Amon da abogado. May pusong mamon. Hesitant pa nung una. Hesitant. Kasi ang sinasabi niya tuloy, I will find time to go there. Pero natagalan ho wala Nataon na siya ho, mga kabayan, ay nagkaroon ng hearing dito sa Urdaneta. At sabi niya, dadaan ako riyan. Pagkatapos ng hearing ho niya, mga kaibigan, talagang sinadya ho niya ako rito. Isinama sa schedule pagpunta niya rito sa Eastern Pangasinan. Pagbalik ho niya going to Western Pangasinan, duman ho siya rito sa Central Pangasinan. At naglakas loob na isiwalat ho ang katotohanan, mga kaibigan. Kaya sabi ko nga, siya ho ay hero ninyo dyan sa Bani. Gusto kong manalo ho yan, mga kabayan ko. Gusto kong manalo. Kasi siya ho, ang sinasabi kong opisyal o magiging opisyal na may totoong puso, mamon, mga kabayan, may malasakit sa kapwa. Yan ho, Benji Navarro II, incumbent vice mayor, give him another chance. Magsasama ho sila para ipagtanggol ho kayo. Magsasama sila ni future mayor Artemio Art Amon, mga kabayan. Sayang lang ang oras nyo, mga kaibigan, kung kayo ho ay pupunta para makinig sa pambobola ni Mayor Gwen Yamamoto.
Huwag na ho kayong pumunta sa mga sorties ho niya. Bobulahin lamang ho kayo. Hindi ako ang issue rito. Hindi other people ang issue riyan. Ang issue riyan, mga kaibigan, munisipyo na kinapapaluban na mga gago na kasabwat makabayan ko ng alkalde ninyo. Mga tarantado pala itong mga to eh. Oy, dumating yung ating hepe ho ng pulisya dito ho sa Mangaldan. Aarestuhin ho ba ninyo ako? Colonel Vicente Jun Castor. Andito sila, mga kabayan ko. Magkape muna sila. Kat, bigyan nyo sila ng coffee. Sige. Alam ho ninyo, mga kabayan, hindi ko ho titigilan ang isyong yan hanggat hindi ho natin nakukuha ang hustisya. Diyan ho, sa Bani, Pangasinan. Hindi ho hustisya para sa akin yan. Hindi ho taga-riyan si Rapido Alan. Si Rapido Alan Season ay taga rito sa Mangaldan, mga kabayan ko. Wala ho akong mapapakinabangan ho dyan. Wala akong lupa, wala akong bahay, wala akong asawa dyan sa Bani. Ang asawa ko nandito lang, mga kabayan, sa Mangaldan. Junilyn Tricia De Loyola, mga kabayan ko. Siya laang. Nakaano na ba? Pwede na. Tignan ho ninyo itong sulat ha, para maibigay ko ho sa inyo. Tingnan nyo itong sulat. Sige. Go. Ito ho. Pwede ba natin palakihin to? Ito, dated. Sulat kamay ho ito, mga kaibigan. Hindi po pwede magsinungaling ho. Ito hong sumulat na si Stephanie, mga kabayan. Pwede nating i-zoom. January 31, 2019, mga kabayan. Ito, address to Attorney Filipina C. Rivera. Tumatakbong konsel ho ngayon. Pero siya ho yung dating Vice Mayor, mga kabayan ko. Sinulatan. With this, I would like also to interview Attorney Filipina Rivera, mga kabayan. Sana ho magsalita tungkol ho din i-post mo at bahala na silang itaas mga ito. Paano ba itaas yan? At bahala na silang bumasa muna. Buklatin nyo na lang, mga kaibigan, ha? Hindi makita yung nasa baba, iho. Ipakitaas yun nasa baba. Para, yan. Pwede nang ganyan. Okay. I-zoom nyo na lang, mga kaibigan. Babasahin ho ninyong maigi itong sulat na ito. Okay, next page. Number 2. Okay, dito. Yan. Basahin yung maigi, mga kabayan. Pakibaba ng konti. Mahaba pala. Ano mo na lang, i-close mo. Ano tawag na natin dyan? Paigsiin mo. Paigsiin mo na lang. Para mabasa yung buo. Tapos sila na lang mag-zoom. Okay? Pakitaas ng konti. Ayan. So, yan ho, mga kabayan, ha? Basahin ho ninyo yan. Tapos, number 3 yung isa. Ito pa rin. Ito yung ending, mga kabayan ko, ng sulat. Ayan. So, nakita na ho ninyo. I-ano nyo yan, i-review nyo na lang ho, mga kabayan, para hindi ko na ho basahin. Ganyan ho, kagarapal. Yang alkalde ho ninyo. Mga kaibigan, mayroon pa ho tayong 18 sandali bago sumapit po ang alas 9 ho ng umaga. Mamayang konti ho, isasalang ho natin si Colonel Vicente Castor, mga kaibigan, ang hepe ho ng pulisya dito ho sa Mangaldan. I-standby lamang po kayo, mga kabayan ko. Kasama ni Rapido Bingo Lucasan. Bueno, tuloy-tuloy ho tayo. So, dito sa aking sinasabi, mga kaibigan, ha? Ang kasabwat hong isa nitong si Kwan nyo, si Mayor ho ninyo, mga kaibigan. Nandyan din. Marami hong gusto nang bumaliktad, kumalas kay Mayor. Kaya lang ho, mga kabayan ko, masyado hong matakutin. Masyadong matakutin. Ang matindi ho niyang Kwan dyan, kasabwat, itong si Bing Ostil, itong tomboy,
na dati walang-wala. Ngayon ho, mga kabayan ko, allegedly, siya daw ho yung tirador at bagman. How true is that? Bing Hostil, totoo ba na ikaw ay tirador at bagman ni Gwen? Ikaw daw tumitirada doon sa 2 million na cheque kay Stephanie? How true is that? Kung hindi lang, kung paratang ito para sa iyo, sagutin mo. Sagutin mo na malaman ho natin kung anong katotohanan. Huwag kang magtago. Kailangan ilabas natin ang katotohanan. Huwag hunin yung sabihin pera-pera laang. Itong si animal na kagawad Ronald Catabay, na sinasabi ho niya, pinagkakalat niya hanggang sa ngayon, na legal yung operation baklas ng munisipyo dyan sa Bane. Torpe ka. I will go with you. Legal na legal, iyon hong nakapaloob doon sa ordinansa approved by the Sangguniang Bayan is stating that the budget of 33 million pesos is just intended for renovation, not for demolition. Torpe ka pala napakagago mo. Animal ka. Bubulahin mo yung mga kagawad. Yung mga constituents kagawad. Torpe ka. Kagawad Ronald Catabay. Nonsense ka. Wala kang utak at wala kang utang na loob sa iyong mga kababayan. Binobola mo sila in favor sa salaula mong Tuloy-tuloy po tayo mga kabayan, and we still have 9 minutes before the hour of 9. Dito pa rin po sa inyong programa. Ako pa rin po si Rapido Alan Season, and with me now is Rapido Bingo Lucasan. Bingo? Alright. Ang ating guest ngayon, mga kabayan, ang hepe ho ng pulisya dito ho sa Mangaldan, si Colonel Vicente Castor, mga kabayan. Magandang umaga sa inyo, Colonel. Good morning. Magandang umaga po, lalong-lalo na sa tagapakinig natin sa bayan ng Mangaldan, sa buong Pilipinas at international, dahil alam natin na ito ay internationally watched and heard by the people. Tama ho, napapakinggan ho tayo sa buong mundo. Kaya mahalaga ho yung pagpunta ho nyo rito para tayo ho ay makapag-ambag ho ng sitwasyon dito sa ating lugar. Bueno, una ho, Semana Santa ho, sir. Ano ang preparation? Paano ho kayo nagmamanti ho ng peace ng order ngayon? Tamang-tama po itong tayo na imbitahan sa inyong himpilan. Actually po, hindi lamang Semana Santa ang binibigyan natin ng tuon at atensyon para sa peace and order. Tama. Ito po yung tinatawag na Oplan Sumba o summer vacation ng ating kapulisan, na kung saan po we will be deploying personnel, both covert and covert po, upang sa ganun mabigyan po ng seguridad ang mga taong magbabakasyon at magseselebra ng traditional na Semana Santa, na kung saan po alam naman natin na ang Pilipinas po ay majority ay Catholic faith. Opo. Well, so alam natin na kapag Semana Santa ang tao ho ay talagang nandyan ho sa kalye, naglalakad, may mga ganong sitwasyon. Iba ho ay pwede ho magsagawa ng ano ba tinatawag natin doon, yung pagpapakahirap. Penitensya. Magpipinitensya mo sila. Yun ho ba'y papayagan ho ninyo sa ganitong sitwasyon na hindi pagganap na tayo ho ay nasa malayang sitwasyon? Sa ngayon po kasi kung ating babasihan yung alert level 1 po, may mga category o classification po tayo pagdating sa minimum public health standard. Opo. Probably this will be the first time that medyo maluwag yung gagawing celebration because of the classification na alert level 1. Nevertheless po, we are still advising the public na wag alisin yung face mask pagdating sa celebration. Like po sa simbahan, before po, merong pong percentage of attendees lang ang pinapayagan. May mga social distancing, physical distancing, yung sa upuan. Pero
nagdagdag na po ngayon because of the classification. Ang gagawin po natin kapulisan ay magdi-deploy tayo nang sa ganun po ay paalalahanan pa rin yung mga mamamayan natin na i-observe po yung minimum public health standard. Tama ho. Kumusta ang crime rate dito ho sa ating bayan, sa Mangaldan? Ang bayan po ng Mangaldan, sa kabutihang palad naman po, no, at sa patuloy na pag-presensya ng pulis, wala po tayong tinatawag na 8 focus crime. Yung 8 focus crime po kasi ito yung mga murder, homicide, mabibigat na kaso, no. May mga cases po tayo, but more often it was referred to barangay. So generally, Mangaldan is peaceful. Generally peaceful po siya. Mga petty crimes lang ho ang nangyayari? Yes po, mga ano lang po ito, mostly away sa na kayang isettle within the barangay level po o ng lupon ng barangay. Ang droga ngayon, talamak pa ho ba sa Mangaldan? Because noong mga nakarang panahon ho, ay napakatalamak ho ng droga rito. Kung babasihan po natin, since 2018, ang barangay na binubuo ng Mangaldan, 30 barangay, was already cleared, no? And this was certified by the Philippine Drug Enforcement Agency. So, before po, we had a total list of 603, no, drug dependent, but all of them had undergone the CBRP po, or Community Based Drug Rehabilitation Program. Nag-undergo rin sila ng drug testing and they all passed through, kaya po na-clear yung ating barangay. But nevertheless, we still continue to monitor, no? Kung mapapansin po natin previously na mga arrest natin are from the adjacent municipality o mga hindi taga Pangasinan. So we consider them as newly identified street level individual, pero in coordination with the PDEA ay patuloy po yung ating kampanya sa illegal na droga. Rapido Bingo, may gusto may tanong Colonel, dahil balik tayo sa Semana Santa, no? Dahil ang kaugalian o kultura ng mga neighboring towns and cities ng bayan ng Mangaldan. Itong bayan ng Mangaldan kasi, this is the main route ito papunta sa Our Lady of Manawag Shrine, and dahil sa 2 taon na nagkaroon ng pandemya, nagkaroon po ng parang na-paralyze yung tradisyon ng mga nagpipinitensya na maglakad papunta po doon sa Basilica Minor, ang Manawag Shrine. So, ang ibig sabihin doon, sabik na sabik yung mga naglalakad. Mag-i-start yun Colonel, mag-i-start yun Holy Wednesday, then Monday, Thursday, tuloy-tuloy hanggang Good Friday. Yung naglalakad, nagpipinitensya. Napakapuno ng mga kalsada niyan, Colonel. Ano pong preparasyon natin para mabigyan? Kasi simula yun, hapon hanggang madaling araw yan. Anong preparasyon natin na para mabigyan ng proteksyon o seguridad ang mga nagpipinitensya hanggang po dun sa Our Lady of Manawag sa 3 araw, sa loob ng 3 araw na po yun. Salamat po, no, at na-mention nyo ito, no. Ang magiging programa po natin dyan definitely ay yung presensya ng ating kapulisan, no, para yung mga panatiko, no, na gusto muli ipagdiwang o ituloy yung kanilang panata ay mabigyan natin ng police visibility. Meron naman po tayong established na mga checkpoint, no, before yung quarantine checkpoint, because of the classification na medyo bumaba po. Iko-convert po natin ito sa lakbay monitoring, no. Ito po ay strategically position sa 4 na area dito po sa may Barangay Pugo, sa Anulit, Amansabina at sa Embarcadero, no. Isa pa rin po siguro sa magiging programa natin diyan, yung we will tap the assistance or the support for the local government unit. Yung ating MTRG, no, yung Mangaldan Traffic Regulatory Group na mag-a-assist sa traffic, yung ating pong mga barangay and
civic volunteer organization po. Pero ang ating pong police, both mobile and patrol, will be deployed to ensure po yung ating Kailangan ba natin ng kanya lang karagda o augmentation ng police personnel mula po sa maybe sa region po para madagdagan yung personal dahil sa kadami ng activities nito for security sa panahon ng Semana Santa po. Actually po, nag-provide na ng additional na police na po yung ating provincial office in coordination with the police regional office. We have a total of 9 augmentees, no? Recently, nag-report sila. This will be utilized not only for the forthcoming election, but to the celebration of summer vacation and observance of the Semana Santa. Ito po yung makakatuwang natin, no? And nandyan po, no, yung binuo po nating advocacy group. Meron po tayong Force Multiplier Advocacy Group, yung Faith Advocacy Group, who has been very supportive with the program of the Mangaldan PNP. I'm sure there will be an additional forces to ensure not only the security but the safety of the people who will be observing the Semana Santa celebration. We still need augmentation, where in fact we got a lot of police here in Mangaldan. Ano ho bang ratio, sir? Kung titingnan po natin yung actual na bilang ng pulis natin doon sa population based doon sa statistics po ng national statistic, no, we have a one policeman for every 1,400 constituent, no. So para lang po sa number ng ano yan, ng nakatira sa Mangaldan, knowing the fact that other than mga taga Mangaldan, may mga bumibisita sa atin. Ito po yung hindi natin naibibilang, no? So, kung titingnan po natin, i-analyze natin, tataas po yung need ng presence ng police. Kasi yung 1:1,500 are only based on the number of people in Mangaldan. Meron po tayong market na binibisita dahil dun sa kilalang Mangaldan sa produkto ng meat ng kalabaw. May mga iba pa pong bumibisita rito, yung from Mapandan, from San Jacinto and Dagupan. So it will be an additional number that will help to maintain the peace and order of the Mangaldan. It po specifically, Colonel, yung halimbawa, itong start ng natural, yung mga families ay always pagka ganito ay pupunta lahat sa beaches, ano. Malimit na nangyayari. Pag naiwan nila yung bahay nila, although naka-lock ang mga yan, mayroon mga lumulusob na mga magnanakaw na may mga dala-dala silang mga, of course, mini truck, pati appliances nila, pati salaset nila, hahakutin. Paano natin masawata ang mga yon? Ipaubaya na lang ba natin yan sa mga barangay officials o barangay tanod o force multipliers? Well, for our information and continuing education sa public, we have our social media platform, no? Yung Mangaldan Police Community Relation. Bibigay po tayo ng mga safety tips, no? Tama po kayo doon na ang mga tao during the observance ng Semana Santa ay nagpupunta sa beach o yung iba po ay dumadalaw sa mga simbahan, yung bisita iglesia. So, naiiwanan ng kanilang tahanan. Kaya yun po, nagbibigay tayo ng mga flyers other than sa social media. Nag-iikot po yung ating mga kapulisan sa barangay to distribute flyers for some safety tips, no? Especially po kapag iiwanan ng ating tahanan. Alam naman po natin ngayon na napaka high-tech na ng ating teknolohiya, no? Ina-advise natin if they can install CCTV at ipapasok dun sa apps ng cellphone. Kahit wala ka po kasi sa bahay, you can easily monitor your house, inside your residence, and even the surroundings. So pag may nakita silang unusual activity, pwede po kaagad nila itong i-report, no? Ito po yung magiging eyes and ears nila, no? Kung hindi man po yung kanilang kapitbahay na umalis din po, I would rather suggest and recommend to install CCTV in the respective houses. And recently naman po, in coordination with the Association of Barangay Council, last week, nakipag-meeting po tayo sa nirepresent po tayo ng ating deputy, si Police Major Gilbert Ferrer, to remind po yung mga barangay official natin about dito po. So, yung CPO nila, no, na dapat po ay maging aktibo din, no? At maliban po sa pagiging aktibo nila, binibisita po ng mga pulis natin yung mga barangay.
no, nire-remind yung mga CBO, yung mga duty na kagawad na be extra vigilant. At alam naman po natin na ang security does not only start from the police, it always start within us, sa mamamayan po. Kasi po kung magiging lax tayo, magiging neglectful tayo sa ating mga tahanan, sa ating mga importanteng gamit, ay maaaring maging resulta ito na mawala tayo, manakawan. So dapat po, security must start within us. Ito pong Mangaldan, Colonel, ay hindi naman ito shoreline municipality, but marami tayong mga resorts dito na famous na mga resorts dito po sa mismong area ng bayan ng Mangaldan. And natural because palaging dinadayo din naman yun ng mga not only local tourists but mga foreign tourists din na Colonel. Paano natin matiyak ang safety ng bawat mga bisita natin? Magtatalaga ba tayo ng bawat resort na yan ng isang PNP officer or iba-ubayan na lang natin sa mga hired security guard ng mga resort na yon ang safety ng ating mga bisita? Siguro naman dahil po sa magandang seguridad at magandang polisiya ng mga resort natin dito, kaya dinarayo, ay alam naman natin na meron silang kapabilidad at meron silang mga respective security. Pero ang magiging role po ng ating pulis dito ay bibisitahin pa rin po sila, no? Para paalalahanan at tingnan po rin yung sitwasyon ng kanilang, although ito yung mga private, no? We were allowed to get inside, no, to ensure yung safety din at para makita din ng mga bisita nila na ang pulis po ay hindi lamang po sa mga simbahan o sa mga other places of convergence bumibisita sa mga mall o sa mga department store. We also visited resort and churches to make sure of the safety and security of the general public. Malapit na ho, yung kung matutuloy ho itong pagbubukas ho ng klase, face-to-face gaano kayo ka-ready? Isa pa po yan, no? Ang alam po natin na right after ata ng Semana Santa, ng observance ng Holy Week, no, mag-i-start na. So, continuous ang ating coordination with the school officials po, no. And as I remember or natatandaan po sa pakikipag-meeting, they're also devising, no, ng kung paano yung pasok ng ng mga estudyante. As far as the way how they will do it, siguro I'm not the right person to answer that. But as far as the police security is katulad pa rin po ng ginagawa natin, police visibility, presence ng police po sa mga schools na kung saan kung sila magbubukas na hanggat maaari, hanggat yung number ng police natin, kung pwede pagbukas ng eskwelahan nandoon na yung police natin, no. Kasi iba pa rin yung makikita ng mga estudyante at ng mga teachers o mga school official na meron tayong police na nakatalaga doon, no? Although he or she will not be positioned there for the entire day, at least mabibisita regularly, malaking tulong na po ito. May sinasabi ho na isang may kakayahan na tao rito sa Mangaldan na ito yung source of drugs, actually. Ito pumutok na yung pangalan ho niya nung nakaraan pa, naimbestigan na rin ho ito nung nakaraan, pero medyo naglaho yung istorya, pero ang sinasabi, ito yung supplier sa kanyang mga runners going to school at ang target ho ay yung mga eskwela. So, kayo ho ba talagang nakatutok ng todo dito sa kasi lumamig daw ang drugs nitong huling taon na ho ng ating Pangulong Duterte. Ang droga ho ay namamayagpag na naman ho. Dito ho, mabalikan lang natin ng konti kasi kanina natanong ko na ho sa inyo. Dito ho ba sa Mangaldan zero drugs ho tayo? Can you say that, sir? Ang sabi nga natin, no, as far as the clearing is concerned, we have cleared based on the list provided before, no? At na-mention ko nga kanina, may mga nahuli tayo and they are considered newly identified. So meaning to say po, ang ating police po did not stop in the campaign against illegal drugs. As truth
no, may mga huli rin po tayo, nagkakandak tayo ng bypass, no. We have one incident nga na nahulihan through possession, and then nag-follow up tayo kung sino ang kanyang source, no. And ito po ay kung mapapansin natin na hindi taga Mangaldan yung ibang sources, no. Hindi taga Mangaldan, hindi taga sa atin, and continuous pa rin po ang ating kampanya, no. At may mga magagandang accomplishment tayo na kasama po natin yung PDEA, and ang nahuli po I think is from Bulacan. So if we will look on the present assessment o yung present arrest natin, na walang malaki, no. Hopefully, no, but if there are, it is high time, no. We'll be using this radio station to help us to identify it, no. And andyan naman po yung ating mga number, no. Gagawa tayo ng programa ho ninyo rito. Salamat po, no. Kung ilang araw ang gusto nyo, daily pa eh. Para makatulong naman ho tayo. Free. Hindi ko kayo i-charge dito even single cent, Colonel. Babalikan natin si Colonel Vicente Castor, mga kabayan, pagkaroon po ng ilang palalay. Standby. Balik ho tayo, mga kabayan, sa ating programa, at meron na ho tayong 4 na sandali makalipas po ang alas 9 ho ng umaga. Magandang umaga sa lahat ng mga taga dyan sa Manawag, Pangasinan. Po pwede kayong magpunta riyan sa One Alo Pyramid Resort. Ang One Alo Pyramid Resort, mga kaibigan, meron hong ilang swimming pool at magagarang rooms. Mura lamang ho ang rooms ho nila dyan per night. O pwede kayong makipag-ugnayan kay Mr. Mon Leonor at kay Miss Abby Tique. Nandiyan lamang ho sa barangay Kabanbanan at Lilimaan. Kabanbanan, Lilimaan. Dalawang barangay ho yan. Nasa pagitan lamang ho ata. So punta ho kayo dyan kung kayo ho ay nagbabalak na magbakasyon ho dito sa lalawigan ng Pangasinan. Lalo na ho yung mga deboto dyan sa Minor Basilica di Manawag. Tuloy-tuloy po tayo. Balikan ho natin, mga kaibigan, si Colonel Vicente Jun Castor, mga bayan ng hepe ho ng pulisya dito sa syudad ng syudad na bayan ng Mangaldan. Hindi naman malayo na po pwede maging syudad. I just don't know doon sa area kasi merong requirements sa pagiging syudad. Population lang. Yung population lang problema sa population. Mag-asawa ka ng 3 para dumami ka agad. Sa income, wala akong duda sa income dito sa sa bayan ho nating Mangaldan. Doon sa land area siguro, hindi ko pa alam kung ilang square hectares itong natin, bayan ho natin o metro kwadrado. Bueno. Sige, si Colonel Castor Magabayan, ano ho ang programa ho ninyo para sa mga kapulisan ho ninyo? Ang ating pong mga pulis, no, alam naman natin na dumaan ng pandemic, we should stay strong, no? We should stay healthy. Isa po sa pinromote natin nung simula nung tayo maupo yung physical fitness po, no? Zumba, no? Ngayon po, parang in-expand natin itong Zumba. Ginawa natin siyang Zumbarangay. We involved the barangay to join us doon sa physical fitness. This is being conducted every Tuesday and Thursday. So masapit liho kayo sa Zumba? Opo, no? Kaya kailangan po kasi fit kayo. Kailangan po kasi parang lead by example tayo, no? Kailangan din natin 'yun. Alam naman natin po na ang serbisyo publiko ay talagang minsan stressful po, no? So para mawala yung stress, nagsusumba tayo yung sa tulong ng mga ating coaches, sila Coach Rian, no? Coach Beck and Coach Sharon. Every Tuesday ng hapon po, alas 4. Nagbago lang din po ito nung tumaas na naman yung bilang ng COVID. Pero ngayon po, ibinabalik natin, no? Every Tuesday ng 4 p.m. and Thursday ng 4 p.m. Yun po, no? And other than that po, yung ating swim, yung Squad Weekly Interactive Meeting. We tap our faith advocacy group to strengthen naman for the spiritual needs ng kapulisan po.
Dahil alam po ng hierarchy ng PNP na minsan napakahirap baguhin ng pulis. Pero kapag kasama yung intervention ng Panginoon sa taas, malaking tulong po ito. We have a total of 9 squad meeting, squad. Meron tayong isang life coach o yung pastors who lead us during the interactive meeting. Meron naman po yung may libro na galing sa National Headquarters na sinusunod. Kasama rin po ang inyong hepe doon. Kami po'y binubuo ng isang squad, 8 miyembro hanggang 10 miyembro. I see. Nais ko palang i-welcome si Police Corporal Melchor Celso, Police Corporal Luisa Miula Cruz, Police Senior Master Sergeant PS, Police Senior Master Sergeant Virgilio Santiago. Welcome kayo sa ating himpilan. Nandito sila mga kaibigan, kasama ho ni Colonel John Castor, mga kabayan. Wala ho bang nasasangkot ng mga pulis ngayon ng Mangaldan sa katiwalian, sir? Nagpapasalamat po tayo dahil simula na umupo tayo, wala pong tayong natanggap na reklamo against sa ating mga kapulisan. But rest assured the public, kung tayo po naman may mga maling ginagawa ang ating kapulisan, hindi po natin ito tolerate. Wag po silang mag-alangan na mag-report, at lumapit sa ating opisina. Sir, nabalitaan ko na binubuhay mo ito pong Municipal Advisory Council po na mukhang nawala na ito nung nakaraang pang administrasyon, local administration dito sa Mangaldan. Now, ang pagkaalam ko, binubuhay mo po ito. Di ba ito yung organization, advisory council, which binubuo ng mga religious group, media, and education, at business, and the LGU itself. Kailan ang simula ng pagbuo mo nito, sir? At ang pagkaalam ko diyan ay kasama yung barangayanihan na program ng PNP. Simula na ba natin ito, sir? Yes po, simula po nung 2021 actually nag-start na po yan, yung ating ang nagiging hindrance lang po, minsan nagdi-delay sa programa natin dahil po doon sa babataas ng cases ng COVID-19. But ngayon po dahil alert level 1, ang advisory council po, tama po kayo doon, na ito'y binubuo ng iba't ibang sektor ng ahensya ng gobyerno at ng ibang organization, civic organization. Meron tayong pastor, merong teachers, business sector, merong sa local government unit sector na tinitingnan din po yung ng ating kapulisan, kasi let us accept the reality that we need the support and we need the guidance of the other sector in order for the police to ibigay yung mas magandang serbisyo sa publiko. Yung ating advisory council po, nag-start yan when the Philippine National Police launched the performance governance system po, na kung saan ay nasa proficiency stage na po and going to institutionalization stage na po ang kapulisan natin dito sa Pangasinan. Yung barangayanihan? Yung barangayanihan naman po ay yung ina-adapt natin na squad weekly interactive meeting na kung saan merong 8 miyembro ng pulis at merong life coach, ibababa naman po natin ito sa barangay. We will be composing squad team, composed of the barangay captain and the barangay kagawad, At meron ding life coach. Kapag na-orient na sila at medyo well-versed na dun sa programa, sila naman po ang magbababa sa purok, At para maging miyembro, yung mga taong nasasakupan nila. Ang programa po kasi ito ay ginawa ko noon sa aking dating istasyon na napuntahan. And very effective po siya. So, Taneta? Opo, very effective siya. Kasi noon yung istasyon na aking napuntahan, mataas yung case ng rape. So, mostly ng suspect, hindi naman drug addict, hindi naman umiinom. So, nandun yung moral obligation. Why not tap the word of God? Parang yun yung naging kwan natin, naging
test. And since we start that, from August hanggang sa tayo po ay mailipat sa ibang station, sa ibang pwesto, ay hindi nawalan ng report o ng case ng rape. So, we will adapt it din dito po sa Mangaldan. Hopefully po, magawa natin ito, ma-replicate po natin. Paano ang pondo na gagamitin natin doon, sir? Manggagaling lang ba sa PNP o kasama yung may counterpart ang LGU sa pagpapatakbo ng mga program na po yan? Actually, ever since po na may mga program ang PNP, the LGU has been very supportive of any program, and they are always there to provide the logistical and other requirements ng PNP. Ang kagandahan pa po nito yung mga advocacy group natin. Yung mga pastors natin, they've been helping us without any single centavo. Yung ating mga, hindi lang po pastors, yung mga force multiplier natin, yung mga CBO natin. We have 3 CBOs na masyadong supportive sa atin, yung MMTF, MBAC, saka yung AXERT po. They are very supportive sa atin. At hindi rin po sila humingi ng any financial or any support. They are offering their services, even their time, kapag kailangan natin. And one good example ay yung nakaraan natin na Pindang Festival, na napaka-ganda po at successful yun. Successful po. This all happened because of the good relationship ng LGU, ng police, and other civic-oriented group. Bagamat hindi kayo saklaw ng local government unit, kumusta naman ang relationship ninyo dito sa LGU, lalo na ang Chief Executive? Ang ating pong Chief Executive ay very supportive po when it comes to PNP program to maintain the peace and order and the presence of the police po. Wala po tayong tulak kabigin sa kanilang tulong na ibinibigay, and they are very supportive from the time na tayo umupo up to now po. Ito po ay para sa kabutihan po ng mamamayan ng Mangaldan at mga neighboring town and visitors po natin. Idinagdag ho ang trabaho ninyo sa traffic, when in fact dapat hindi na ho traffic officer ang isang policeman para mas mapag-igting natin yung trabahong pangpulis. Okay lang ho ba sa inyo na sa inyo itinoka yung traffic situation o management, sir? Dito nga natin makikita Sir Alan, na yung relationship ng LGU. They find na kailangan din ng tulong ng pulis, makikita natin yung tiwala nila sa ating kapulisan, para sa pag-maintain ng traffic. Definitely kailangan din talaga natin tumulong sa traffic, kasi kapag may banggaan diyan, merong nasaktan, ay babagsak din sa pulis yun, magiging problema na. So ang approach po natin dito is proactive approach, preventive, kaysa po yung dating ginagawa ng pulis na pupunta diyan pag may problema. Ngayon po dapat bago mangyari ang isang insidente ay i-prevent po natin, Parang sakit po, prevention is better than cure. Yun po. Tama. Is there any rerouting na pwedeng gawin ho ngayon, Semana Santa hanggang sa dumating ang pasukan? Sa ngayon po, we abide with the resolution ng sanggunian or ng local chief executive, since they're at the right office, we are only recommendatory, but for now we find it naman na okay naman yung ating traffic flow. There are instances na nagkakontak lang tayo ng rerouting kapag may mga activity, kagaya nung nakalipas na Pindang Festival. And we will be also coordinating with our parish priest, yung ating church, para sa programa nila in the event that there will be a procession, ditong Biyernes Santo, Biyernes Santo, yung hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay, to make sure na magiging smooth din po yung flow ng traffic. Balita ko meron ho kayong bagong police station. Tapos na ho ba? In-award na ho ba sa inyo? O gagawin pa lang? At ito po ang napakagandang suporta na ibinigay ng ating local government unit, actually inuumpisahan na, naumpisahan na yung construction, naumpisahan na. Ito'y malapit sa may livestock.
inumpisa na siya nakita. Nung bumisita ako nung isang araw, may mga poste na siya, mabilis ang construction. And it is 15 million worth Malaki yan. on Philippine National Police Building. Based doon sa Class A classification. Ilang story building yun, Colonel? I think it will be a 3-story kasama yung rooftop, no? And base doon sa programa, ay meron na siyang generator at may aircon na. Parang Built-in, ha? o ano mo na, parang isang condo na parang pupuntahan mo na lang, ano ka na lang, Solid funded by the LGU yun, sir. It was a initiative of the local government unit. Kaya nagkaroon tayo ng building na to. Opo. And nagpapasalamat po tayo doon sa Sangguniang saka sa local chief executive natin dahil they donated a 600 square meter lot para sa PNP. Opo. If I may ask you, sino si Mayora Lambino in one word? Supportive. So naabil niyo yung support na. Mahal yun Mayor, may utang ka! Very supportive. Mga naman, nakita ko naman yung support niyo sa police actually. In fairness kay Mayor, nakikita ko kasi yung matanong ka most of the time kung anong kailangan mo, anong problema dyan, talagang malaking suporta at nabuhos yung yung moral ng bawat pulis. Siguro wala ka nang hihilingin pang other station, Colonel, Lalo na po kung merong station pa na ibibigay sa atin, di ba? No? If based dun sa programa ng PNP na dito pa tayo, why not? But if alam naman natin ang officers po ay come and go yan. No? Sa mobility po ninyo, sir, mga mobile patrols and yung MASCO, andyan pa ba yun, sir? Yung MASCO, yung motorcycle. Actually, dinagdagan po natin yung ating Hindi na po siya MASCO ngayon, no? TMRU na siya. Ano yung tema? Traffic Motorcycle Response Unit. No? Tactical Motorcycle Response Unit. Ito yung mga pulis natin na nakamotor. Nakamotor. Wala na yung nakabike? Wala sa ngayon, wala pa po. No? Bakit po natin in-strengthen to? Bakit po ito ibinabang programa ng Pangasinan PPO? More open ho kasi, di ba, na-involve sa mga shooting incident, sa mga other incident ay mga nakamotor. So pag mobile, pag pumasok kasi sa iskinita yan, mahirapan na yung mobile natin. Dapat so, motor sa motor po. Motorsiklo. Ako, I don't go for that bike patrol kasi kung nakamotorsiklo yung habulin mo Paano ka hahabol kung ikaw ay nakabike? Kasi yung papasukin ng bike, papasukin din ng motorsiklo. Kasi siguro sabi ko, yung bike, itabi na lang yung bike. Motorcycle, kung pwede yan, kahit hamulan. The most effective yun. Pero lang doon sa mga siguro, yung mga nag-iikot-ikot lang sa kamayanan, may mga uwag patrol kayo dyan, Colonel, di ba? Yes, yan, yung patrolling natin is mobile, motorcycle, and foot patrol. Foot patrol, tawag. Yun. So mahalaga din yung foot patrol kasi hindi mo nakare-kara yung iyong motorsiklo, lalo na sa isang crowd na malaki. Kaya nga po, yung ating mga kababayan po, no, kung may time na yung ating pulis po bumaba sa mobile, naglakad, nakipag-usap sa inyo, huwag kayong matakot. It is only one way to know you more or to show to the people na yung mga pulis po natin ay pumababa sa barangay. Hindi lamang sa istasyon na unlike before, di ba, ang tao pupunta sa istasyon para lang makakita ng pulis o para mag-report. Ngayon, bumababa ang pulis natin para maintindihan din yung yung sitwasyon sa barangay. Tama ho. Kamakailan ay nahuhuli ho ninyo yung isang kabaro ho namin. Possessing rifles. Ito yung tawag natin, air gun rifle. Defective naman yung iba. Anong sitwasyon nun, sir? Ma-follow ko lang. Kasi nakikita ko pa yung sasakyan niya hanggang ngayon ay nandun sa police station. Hindi ho ba po pwedeng yung sasakyan niya ay
mabalik sa kanya via, ano ba tawag natin doon? Yung undertaking. Ano ho? Affidavit of undertakings. Hindi po pwedeng ganun, sir. Dahil po yung kaso ay naisampa na sa korte o sa ano, pwede naman makuha yun ng ating kaibigan doon, no? Yung ating yung kasama niya po sa industriya ng media, provided na meron na pong kautusan ng korte. Madali naman po yun, pwede namang mag-request siya through his lawyer na in the event na that the court will require him to present yung sasakyan, madya-justify naman po yun. But for now, hindi po natin siya may release without any advice from the court po. Pero kung meron po, anytime po, pwedeng po. I-release nyo naman anytime, ano po? Hindi po natin pwedeng pigilan ng kautusan ng korte po. Ang paliwanag pala niya, mabalikan ko lang, ang paliwanag ho niya doon ay nakagawian kasi, sabi niya, na ang pumapasok doon sa checkpoint ay motorcycle, sabi niya. Yun ang paliwanag niya sa akin. Hindi ko lang nasabi sa kanila na gano'n, sabi niya. Pero nung makita kong maraming pinara doon ng mga motorsiklo, umiwas ako. Doon ko naalala, nga naman pala. Kasi gano'n din ang ginagawa ko. Motorcycle lane ito. At hindi doon dumadaan yung mga four wheels. So umiwas daw siya. Ano bang kalakaran ho din dyan pagdating sa checkpoint, sir? Hindi ho ba gano'n? Parang pila po yan sa ano you wait for your turn bago mo lampasan. If in the event naman na nakita mo yung pulis na sinenyasan ka dahil nagkukos na ng queuing ng traffic, that's the time na i-abide mo lang siya. No? Pero habang walang sinasabi po yung pulis natin during checkpoint na lumampas ka, hintayin po natin ito yung hinihingi natin, yung patience ng publiko. Kasi sa checkpoint po, no, dapat po talaga walang palalampasin, walang i-allowed na lumampas. Bakit po? Kasi iisipin ng mga sinisita natin, sir, bakit yun lumampas? Para magkakaroon tayo ng palakasan or meron tayong kinikilingan. Yun yung purpose na everybody should pass the checkpoint in yung inquiry ng police po. So, magiging negative naman tayo doon sa mga motor na bakit panay motor lang? Itong four-wheel, sir, lumampas, hindi nyo sinita. So hindi nyo pwede i-justify yung paglihis ho niya na ang nakasanayang chine-checkpoint ho ninyo motorsiklo at umiiwas talaga yung mga four wheels. Yes po, dapat po talaga ay kapag tayo dumaan sa checkpoint, kung ito'y umaga, ito man ay Comelec checkpoint, ito man yung regular checkpoint, sundan na lang po natin, no? Sundan na lang po natin na yung ilang minuto o ilang segundo na abala ay hindi naman po siguro makakatelay sa ating trabaho. Especially if we are a law-abiding citizen. I see. Ayan ninyo, mapapanood po niya itong ating interview at least parating po sa inyo yung kanyang saloobin na hindi niya intention daw na kayo ho ay takasan o takban, kundi nasanay lang sila na umiwas doon sa nakalinyang mga motorsiklo dahil karamihan motorsiklo daw at pinaiiwas naman ng mga four wheels kaya siya umiwas. Naton naman talagang kinalabog yung sasakyan na pinahinto siya pero tila yun na medyo nakainom nga naman siya noon. Yun na naging siguro po hintayin na lang natin kung ano magiging resulta ng ng korte po. Malamang naghihiri naman na ata siya Colonel, bueno, tuloy-tuloy ho tayo mga kaibigan and we still have 24 minutes bago sumapit ang alas 10 ng umaga mga kabayan. At si Colonel ho ay meron pa hong appointment, may gagawin pa ho sa ngayon. So anyway, nabigyan mo naman kami ng pagkakataon na kayo makasama ng 40 minutos sa Colonel. Huling pangusap po ninyo kung gano'n para sa ating mga kababayan at gano'n din sa mga tumutulong ho sa inyo. Siguro po, dalawang pakiusap natin sa mamamayan. Unang-una po yung ating pong pag-observe o yung ating pong pananampalataya doon sa nalalapit na Semana Santa o Summer Vacation.
atin pong itong iselebra ng maayos, tahimik at matiwasay po, no? Alam naman natin na after 2 years, parang ngayon lang yung lumuwag, no? Dahil po sa classification. But let us not forget the reality that COVID-19 is still there. So, observe po natin yung minimum public health standard, yung pag-wear po ng face mask, wag po natin kakalimutan po yun, no? At yung ating paghuhugas ng kamay, pag-uwi sa bahay, no? Doon naman po sa ating nalalapit na national and local election ay pwede naman po nating suportahan yung bawat politiko sa pamamagitan ng pagboto, no? Maging katuwang nawa namin kayo sa pananatili ng katahimikan, kaayusan ng ating national and local election po. Ang ating pong pulis ay mananatiling apolitical, non-partisan, no? We are here to maintain the peace and order po. At sana po tulungan niyo po ang hindi lamang po ang Mangaldan, but the entire Philippine National Police for a peaceful, for a safe, accurate, free and fair election of national and local election. Maraming salamat po ulit, no, sa ating kaibigan na si Sir Alan, Sir Bingo, sa pag-imbita sa atin sa kanilang himpilan, isang malaking karangalan na tayo naririto ngayon. At nakapapakinggan hindi lamang sa Mangaldan, Pangasinan, kundi sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Magandang umaga. Maraming salamat. Paring Bingo, Rapido Bingo. Yes. Paalam na tayo. Okay. Namamahalang ngayon si Rapido Bingo at kasama si salamat sa kay Colonel Vicente Castor Jr., ang ating hepe ng Mangaldan PNP sa pagpapaunlak ng ating imbitasyon para liwanagin ang mga kasalukuyang program ng PNP Mangaldan. Salamat po. Thank you, Sir Colonel Vicente Jun Castor. Sa ngalan po ng buong staff ng ating ipilang IWRR International Web Radio Rapido, ako naman po si Alan Sison, ang inyong rapidista sa umagang ito. Thank you, hanggang sa muli mga kabayan.